Meron isang presidente na talagang bangag. Happy na sila dyan. Happy na sila dyan. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Nakatindig lang daw sa kwarto o natutulog. Saan ba kilala si Digong, di ba, sa pagtulog? May bago na namang kuda itong si Rodrigo Duterte. Kasi kanina is the parang kick-off parang campaign kick-off kanina ng padapang laban ng PDP. Oo, campaign kick-off kanina ng PDP. And syempre, hindi pwede mag-campaign kick-off, mga kochero, nang wala si Digonggong. So, eto yung isa sa kanyang mga sinabi sa campaign rally kanina. Say ni Duterte, PBBM gumagamit ng heroin. Heroin naman ngayon. Pabago-bago guys Oo, nung una, Team Suka. Alam na triggered sila dyan sa Team Suka. Kanina, sobrang defensive nung mga mga taga-padapa. Yung Team Suka. Sobrang defensive sila. Paano magiging Team Suka? Eto, we have a lawyer. We have a former military official. We have blah 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 blah. Ganun sila. Sobrang defensive, guys. So simula ngayon, ang tatawag na sa kanila, Team Suka. So ito yung sinabi ni Digonggong kanina. As usual, mayroong isang presidente na talagang bangag. Buang, pero yung bisyo ng droga, long term na yan. Maging ulol si Marcos. Maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya na 80, pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi na siya gumagalaw daw, guys. Panoorin natin. Pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. Team Suka. Suka. Team Suka. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Go for Marcos daw, guys. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung yung pinapairal natin na law and order, kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Mental block. Signs of fentanyl. Signs of fentanyl, guys. Alam mo, kung ako ang drogista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo sila, because of the incongruity. Wow, incongruity daw. Hindi magkasya Meron isang presidente na talagang bangag. Happy na sila dyan. Happy na sila dyan. Hindi naman
buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Nakatindig lang daw sa kwarto o natutulog. Saan ba kilala si Digong, di ba, sa pagtulog? Wait lang, di ba sinabi ni Digong, may mga long-term side effects ang pagdodroga, di ba? Sinabi niya. Sa kanya mismo nang galing, may long-term side effects ang pagdodroga. Kaya papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo, mga kotsero, ang isang long-term side effect. Baka magulat kayo, guys. Baka magulat kayo. Isa ito sa long-term side effect ng droga. By the way, happy Valentine's Day. Game. Papakita ko sa inyo, long-term side effects ng fentanyl. Contribute really is let us avoid bloody issue. Hindi pa. Dadating yan. Dadating yan. Pag-larry ikaw si... Yan na. Long-term side effects. Nalaglag, Si Marcos, pasyado na yan. Nakapikit na, Nakabagsak na to, di ba? Long-term side effects ng fentanyl, guys. Marcos, Di makatayo, diba? Kapit! Walk out! Sabog! Mahal ko kayong lahat. Sabog eh! Sabog, guys eh. Yun ang long-term side. Ito yung describe niya kanina, guys. 80 years old, topak. Di ba? Meron pa nga meron pang isang video, hindi ko na lang nakita kanina eh. Yung tabingi na yung katawan niya, para siyang S na gano'n, no? Hirap na hirap eh. Ganyan siya. Tapos ito yung torso niya, nakaganyan. Tapos andito yung binti niya, nakagano'n, no? Yun, long-term side effects ng fentanyl, guys. Yun. Si ano pala kanina, si Digong, dinidescribe niya yung experience niya. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right. More rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Ano daw? Sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi gano'n. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Yun na naman tayo eh. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado. Ano mga kotsero, at this point of the video, it does not make sense anymore.
Kanina, bira siya ng bira kay PBBM. Bira siya ng bira, etc. etc. Tapos ngayon, at eto sa punto na to, sinasabi niya, wag na natin pag-usapan yung mga ganyang bagay. Oh, di ba yung ganun sinasabi niya eh. Unahin natin yung taong bayan. Wag na tayo wag na tayong magtalot, mag-away. Unahin natin yung taong bayan. Ganyan. Alam nyo, mga kotsero, ganun si Digong eh. Mainig siya sa cheap shots. Bira siya ng bira kanina, tapos bilang sasabihin niya, wag na natin pag-usapan yung kung sino mas magaling, kung sino mas ganito. Unahin natin ang taong bayan, etc. etc. Kung kalukuhan yun, hindi. Walang ganun.